Ayan, hello po, magandang gabi, magandang umaga, no, sa lahat ng ating mga nanonood at subscriber dito sa ating YouTube channel. Ayan, magre-reading na naman tayo, ha. Ayan, medyo kinagabi na tayo, ha. Ayan, grabe ang lakas ng ulan po kanina, ha. Nasa labas ako at ako'y nagpa-JNT, inabot po ako ng napakalakas na ulan. Grabe. Muntik na naman bumaha dito sa amin po, ha. Ayan. Ingat-ingat po ang lahat, ha. Lalong-lalo ng mga nagka-travel. So, swerte pa rin tayo kasi naka-work from home, no? Pero ingat po ang lahat. Ayan, may nag-flip. Merong abandonment dito, ha. Check po natin. So, meron tayong 8 of Cups and meron din tayong 9 of Cups. And meron tayong isang Knight of Pentacles. Okay. Ayan, meron tayong Wheel of Fortune. Ayan, ang liwanag ng ating ano ngayon, ha. Ganda. Ayan. Check na nga po natin. Pasensya na kayo kung may mga ingay kayo naririnig, ha. Ayan, mga kapitbahay kasi namin ay gising pa. Ayan, meron tayong Page of Wands. Hindi kagaya kapag madaling araw ka nagre-reading, napakatahimik. Ayun, meron din tayo rito 4 of Swords. And meron tayo 8 of Swords. Ito na, ang kukumpleto. Ang ating King of Pentacles. Okay. So, ayan po. Meron isang tao na umalis dito, no? Maaaring sa buhay ninyo. Ayan. Umalis ang taong ito, no? And, pakiramdam ko po hanggang ngayon, ha? Ayan, kayo pa rin ang kanyang naiisip. Kita nyo? Kasi nandito ang ating, Knight of Pentacles. And, nandito rin ang ating Page of Wands. Ayan. Tingnan nyo, nakatanaw. So, lagi pong nakatingin, ha. Maaring pinagmamatyagan niya pa rin or minamasdan niya yung mga social media ninyo. Ayan, ha. Titignan kayo sa Facebook. Ayan, mga TikTok account nyo, yung mga Twitter, no. And, tignan nyo, nakatrap ang taong ito and full of regrets din. So, ibig sabihin may pinagsisisihan. Ayan, maraming iniisip. Masipag din naman ang taong ito. Kasi King of Pentacles, no? Pero kayo kasi para sa na yun. As of the moment, nasa Wheel of Fortune na kayo, no? Puro pagbabago na ang iniisip. Ayan. Puro sa pagbabago. Puro sa... Nakatuon na yung iba. Yung isip ninyo sa iba po, eh. And tungkol naman sa pangyayari, no? Dito sa taong ito. Parang wala na para sa inyo, eh. Nakatahimik na lang kayo. Ayan. And puro nga tawag dito, pangkabuhayan ang iniisip ninyo, no? Pero itong isang taong na to na ayan yung umalis nga. Ayan. Talagang nakabantay pa rin sa inyo, no? Every action na siguro gusto niya makita kung ano pa yung mga ginagawa niyo sa buhay niyo. Ayan, so binabantayan pa rin kayo, no, sa mga social media accounts ninyo. Ayun. So, ayun. Maaaring nagsisisi sa mga nangyari, no? Kasi hindi naman niya siguro din ginusto yung pag-alis niyan. Ayun. Ayan. Umalis na to, itong taong to sa buhay niyo. Kaya lang hanggang ngayon, binabantayan pa rin kayo. Binibistahan yung mga ginagawa ninyo, no? Laging nakaabang. Ayan, ha. So, kumbaga, silent stalker. Tama ba yun? Silent stalker ang tawag dito, no? Sa mga ganitong tao. Ayun, natrap kasi siya. Isang sitwasyon na natrap siya, no? At nagsisisi na rin to, eh. Nagsisisi. Siguro sa kanya naging desisyon, eh. Na pag-abandon na, pag-iwan sa inyo, ayun. Kaya lagi kayong binabantayan pa rin, sa social media, tinitignan ng mga may day ninyo, ayan.
Parang napakaano naman mga ganung tao. Matapos lang iwanan, abandonahin ka. Tapos, di ba, babantayan ka sa mga ganung paraan. So, ayan. Doon na lang niya kayo tinatanaw po kung ano yung nakikita niya sa social media. Ayan, meron tayong The Hermit, which is an earth sign. Ito, ayan. Yung iba naman, maaaring kayo rin ito. So, ngayon tahimik lang, soul searching. Ayaw niya ng pag-usapan din, yung mga ganong bagay. And meron tayong Knight of Swords in reverse. Sabi po rito, mind games. O, tama naman. Parang mind games yung ginagawa niya ngayon. Kasi, bakit niya kayo minamatyagan? Kaya, bakit niya kayo binabantayan sa social media kung hindi siya interesado pa sa inyo, So, parang nakakaano nga yun, So, once siguro na malaman ninyo or may magparating sa inyo na, uy, si lagi na tinitignan yung mga post mo. Parang makakapag-isip ka rin, bakit? Di po ba? Bakit? Anong dahilan mo? Okay. And meron tayong Three of Cups, which is a water sign. Siyempre, ito ay celebration of life. And pwede rin tong union. Oh, ayan ha. So, maaari na makipag-union sa ito. Itong taong nagmamatsyag sa iyo, nagbabantay sa iyo. Maaari makipag-usap. Ganyan. Ayan ha. Kung sino man yung makaka-relate ha. Parang ngayon lang ulit ako nakakuha ang ganitong reading ha, na may taong magbabalik or makikipag-usap. Ayan. Siguro hanggang ngayon siya sa sarili niya, hindi pa siya makamove on. Samantalang ikaw nakamove on ka na, baka nga naman pinakarma ng bonggam-bongga, hindi natin di ba? O, tignan nyo ha, Five of Cups, sabi rito, regrets and disappointment. And loss. Yun na po yung dahilan. See, kaya hindi makamove on ang taong ito kasi siya, maraming nawala sa kanya. Kinarma, nawalan ng mga kung ano-anong bagay sa buhay. Maaari may nasira pa siyang mga relasyon na ipinagpalit sa inyo. Ang sira din, wala, napunta rin sa wala. See? Siguro maaaring na ito, ihingi ng tawad, gano'n itong taong ito. Kaya, humahanap lang ng timing, minamatyagan kayo ha, kung kailan kayo pwedeng makausap. Ayan. So, ayan ha, be mindful ng mga pag-post dyan ha. Baka mamaya ka na yung mga pinapost ninyo. Ayan, may mga happy times lang. Ayan. Para lalo silang maasahan. Para lalo silang diba? Kasi ito yung mga taong unhappy. Hindi sila masaya ngayong mga panahon na ito, Nakagagawa rin naman nila, di ba pa? Di po ba? Kagagawan po nila yun. Kaya hindi sila masaya ngayon. Kumbaga na sila, pinakapitan na ng mga parusang para sa kanila, ng karma na para sa kanila. Di ba? Tapos ngayon, ang ginagawa na lang, matyagan kayo sa social media ninyo. And meron tayong earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. And this is a Queen of Pentacles. So, ayan. Ito naman, a working and a financial stable person. So, ayun. Ang iba sa inyo, ha? Para sa iba naman to. Magiging stable na rin daw po, ha? Ayan, ha? Stability is coming. Claim na natin yan. And meron tayong Four of Cups, which is a water sign. Ayan, parang lumabas na lahat, ha? Air, water, earth, and fire. Okay? Okay, yung iba naman po sa inyo ay magkakaroon lang ng reconnection din. Okay, ayun reconnection din daw po ha. So magkakaroon ng reconnection. Maaaring magkakaroon nga ng pakikipag-usap po ha. Kung sino man ha, yung iba sa inyo, maaaring sa kakilala, ayan, dating kaibigan po ha. So magkakaroon kayo ng reconnection. Past relationship, gano'n. Ayan. Kasi naman po yan sa inyo, ha? Okay. So, ayan. Check nyo na lang. Meron naman tayong naka-reverse, which is a fire sign. Temperance. Yung iba naman po sa inyo yung magkakaroon ng addiction of
self-healing. Ayan. Yung pagpapapamper lang sa sarili. Lagi na lang sinasabi na, pamper ko naman yung sarili ko. Parang gano'n, ano. Parang yun na lang daw po yung lagi magiging reason. So, pamper ko lang to para sa sarili ko, gano'n. Parang addiction. And then, iba naman sa inyo is, meron pala tayong nag-flip, which is the judgment, the fire sign, yan. And then, yung iba naman sa inyo magkakaroon ng, ano to, awakening o paggising. Oh, magigising na ha. Maaring sa isang relasyon, maaring sa kung ano man yan po ha, mga pangyayari na darating, ano, paggising daw po. So, ayan na. Meron tayong mga the judgment, which is a fire sign. So, halos lumabas na po ang lahat, ano, yung ating mga signs. And kung alam nyo ito, ako po ay napasok. Paso po yan. And then, meron tayong the tower. Ayan. Which is also a fire sign. Sabi po rito, yung iba sa inyo magkakaroon ng ano, revelation. Ayan na naman tayo sa revelation. Ano na naman po kaya yan? Malalaman ninyo, no? So, may mga bagay-bagay na malalaman kayo. Maaring sa isang tao, sa isang kumpanya. Ayan, sa mga pangyayari. Kung ano man po yan, ha? Mga bagay na inyong malalaman. Ayan. So, hindi na siya magiging secret kasi marireveal na eh. So, marireveal ang mga katotohanan. Ayan po. Okay. And then, meron tayong Five of Swords, which is an air sign. Bubulbul pa tayo. Meron talaga yung iba sa inyo, ano? Disagreements. Maraming disagreement ngayon, ha? In chaos, oh. Disagreement po, maaari may gulo, nakasangkutan, ayan. Hindi pagka gusto, disgusto, ayan, ano. So, i-check nyo na lang po, ha, o ano man yan, maano trabaho sa loob ng bahay, ano, para maiwas-iwasan natin. Pagtatalo, disagreement po, ha. Maaari magkaroon ng pagtatalo, ayan. Parang ano, maraming, ano, and meron tayong the Lovers, which is an air sign. Sabi po rito, ano, meron naman daw po sa inyo, no, lalo yung pag-iibigan, deep love. Oh, the lovers kasi, alam niyo na, pag the lovers, ano, maaaring sinubok, tapos nagkaroon ng pangalawang tsansa. Ayan, o di mas lalalim ang pag-iibigan, ano, pagbigyan nga natin ito. And meron tayong the Chariot in reverse, which is a water sign. Yung iba raw po sa inyo mag-a-apply ng self-discipline. Didisiplinahin ng sarili, ha. And meron din tayong Ten of Cups. Ayan. Yung iba naman sa inyo ay magkakaroon ng contentment. Makokontento na sa isang bagay, maaaring sa mga nangyayari sa buhay. Masarap nga yun, ano? Mas okay po yun na maging makontento tayo sa mga simple bagay po, ha. Kaysa yung maghangad pa tayo ng kung ano-ano, alam mo yun. Mahirap po yun, ha. Kasi, syempre, baka mamaya makagawa ka pa ng masama sa pagka-achieve mo sa mga bagay na gusto mo sana, no? Pagaya ng pagkakaroon ng malalaking pera, ganyan. Tapos nakakagawa na tayo ng hindi maganda po, ha. Ayan. And meron tayo Four of Swords ulit. Ayan. Kaya lang naka-reverse na naman to, no? Yung iba naman po daw sa inyo, magkakaranas ng kalungkutan, ha. Kung ano man yan, maaaring may maaalala. Ayan. Sa mga nakaraan, mga mahal sa buhay na namayapa na, ano. Ayan, maaaring maalala ninyo sila. So, maaaring magkaroon ng kalungkutan po, ha. Or may mga pangyayaring darating na kayo po ay malulungkot. Ito dalawa. And, meron tayong the Moon in reverse. Sabi po rito, yung iba sa inyo ay ano naman, sabi rito, ano, repressing emotion. So, yung iba magkakaroon ng mga, parehas din dun sa kanya, no? Mga emosyon na hindi natin inaasahan, ha. Maraming mga, ano ngayon, ha, damdami, nabubuhos. Ayan, check nyo na lang po kung sa inyo, ha, at itapon ang hindi sa inyo. Okay po. And then, meron tayong Knight of Pentacles in reverse, which is an earth sign. Yung iba sa inyo makakaramdam ng burnout po, ha. Pagkapagod.
Maaring sa trabaho, maaring sa relasyon, ano. Kumbaga, pagal na ang katawan, pagod na ang isip at puso sa mga paulit-ulit na pangyayari. O naman, ang bigat naman nun. Aroy! Di po ba? Ang bigat ng ganong pangyayari. Ano? Ayan, kung sa inyo man yan, ayan. Sana po may pagdaanan nyo lang yan at huwag kayong tumambay ha. Isang malaking kaperahan para sa atin, okay? I-claim na natin to. Akala ko walang lalabas, which is an Ace of Pentacles, and this is an Earth sign, abundance, okay? Sabi nito, manifestation of abundance. Opportunity and a new career para sa iba ha. Baka yung iba po sa inyo yan merong mga panibagong papasuking hanap buhay o mga side hustle ha. Ayan, mas makakatulong sa ating mga buhay-buhay ngayon. Grabe ano, kailangan na natin ng side hustle ngayon. Sobrang hirap po ng buhay. Ayan po ha, kung sino-sino man kayo dyan, ayan. I-claim na natin po ha, malaking abundance, ayan. And meron din tayong Two of Swords, which is an air sign. Difficult decision. Yan sinasabi ko sa inyo ha. Malaking bagay na pagdidesisyonan at napakahirap daw po. So ayan, kung ano man yan na pagdidesisyonan ninyo, sana maisip nyo din yun ng tama ha. At maibigay nyo na maayos kung ano man po yan. Decision making na inyong gagawin. Ayan ha. Naulunan kasi tayo kaya medyo may ano yung ating lalamunan na may sabit-sabit. Ayan, may nag-flip. This is a Three of Swords. Ayan, an air sign. Ito talaga natural na ano to eh. Iba sa inyo ha, heartbreak and betrayal. So meron iba sa inyo nakakaranas ng heartbreak. Ayan, baka bigla-biglang mag-break. Magkakaroon ng betrayal. Ayan, kung sino naman po, ayan ha. So, i-check ninyo ang inyong mga damdamin ha. Okay po. Tignan pa nga natin. Magkakaroon ng heartbreak. Ang mahirap yung ganun, ano, yung bigla-bigla yung heartbreak na darating. Kung baga akala mo okay kayo, tapos bigla kang kakausapin ng mga sinsinan para lang makipag-break sa'yo. Di po ba? Yung may iwan kang nakahang talaga. Ayan, tapos iisipin mo, may nagawa ba ako? Parang sinisisi mo pa sarili mo, bakit ako ba may kasalanan? Ganun ano. Kasi hindi ma-explain sa'yo yung dahilan. Hindi pa masabi kung bakit kayo maghihiwalay. Yun naman pala, may iba na. Diba? Pero sinabi lang na, cool off muna tayo. Diba? Ang sakit ng mga ganun. Nakahang ka, hindi mo alam yung dahilan kung bakit. Ang sakit ng gano'n. Marami ba nakarelate dyan? Mag-comment down below po kayo ha. Kung kayo ay nakarelate ng mga ganong senaryo na nagkaroon ng iwalayan, ano? Tapos kayo ay bigla-bigla na lang kinausap. Natapos na pala kayo. Ikaw wala kang kaalam-alam. Ang sakit nun. And then meron tayong The Magician. Kaya lang naka-reverse to, which is an air sign din. Ayan. Ano dito? Narcissism. May iba sa inyo makakilala ng mga narcissist person na iwasan niyo po yan at huwag kayong ma-involve sa mga taong narcissist. Mahirap po yan kasi ang mga taong narcissist ang pinahahalagahan lang nila ay sarili lang po nila ha. Walang pakialam ng mga yan sa ibang tao. Kaya nga po narcissist mahal na mahal nila yung sarili nila, no? Wala silang pakialam, masaktan man yung taong ito, ayan, okay naman yan. Wala po silang pakialam. Ito, tignan naman natin ang inyong mga buhay-buhay. Pag-ibig, mas danang ginawa mo, ay, napakanda tayo tuloy yan, Talagang medyo may ating lalamunan tapos magtatawag pa tayo mamaya. Dalawa ito. Sabi nito, difficulties, jealousies from others may serve as obstacles in the success of this connection. So, selos-selos na naman ha. Ayan, iwasan po ang pagsaselos. Pero, syempre may selos naman na, ang tawag dito, pinag-uugatan, di po ba? Di ba? Kung meron namang basis na yung mga selos, talagang hindi na yan may iwasan ha.
And then meron tayong boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or won't allow. Oo nga naman. Bigyan po natin, yung mga tao po ay pwede nating sabihan kung ano lang yung pwede nating i-allow para i-treat tayo ng maayos po. Hindi yung hahayaan na lang nila natin sila nasaktan tayo, ganyan. So mag-set po ng boundaries. Kahit sa kaibigan, ayan. Kahit sa partner, ayan. Ayun, nag-flip agad. And then patience. Some things still need to deal with this for this connection to manifest. Ayan ha, lalo na to sa mga LDR. Ayan. Yung mga talking stage pa lang. Kailangan daw po ng mahabang pasensya ha, para mag-manifest itong connection na ito. Sige, maganda naman, ano? Ayan ha, maganda naman po ang ating mga para sa pag-ibig ngayon. Ayan, pero naloka lang ako sa unang part natin kanina, no? Na in-stalk niya pa sa mga social media. Tapos makita natin na parang gustong balikan. And then twin flame. This person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. Kapag daw po ang isang relasyon ay pakiramdamin niyo parang napaka-sacred. Twin flame na daw po. Yung taong, kumbaga nandoon. Ang kapartner niyo, nandoon sa relasyon na yun. So, twin flame ang tawag. Ayan. So, ito na. Kinuha ko yung ating card. Pwede na po tayong mag-isip ha. Any question answerable by yes or no. Ayan po. Pag-ibig, financial, career. Ayan. Ito na. Nag-flip na. Okay. Ang sagot po ay yes. Kung sino man po ang nagtanong ha. Yes po ang sagot. And this is the Emperor. Ayan ha. Stability para sa iba ha. Okay po, magiging stable na. Yung iba naman sa inyo, pwedeng maging leader. Ayan. Yung iba sa inyo, may mga gagawing, magiging tatay na raw po. Father. Yung iba sa inyo, magiging ama na. Ayan, kung sino naman yan ha. Maaari mga anak na, ang inyong mga asawa, ang inyong mga girlfriend. Ayan, more responsibility. Kaya lumabas ang ating The Emperor. Ayan. More responsible, more fun in the Philippines. Mabuti sana kung ang responsibilidad ninyo sa isang babae lamang at isang bata lamang, pero kung ang responsibilidad ay scattered around the Philippines. So, ayan, yun ang mahirap, Okay po, so i-recap lang natin na sa first part ng ating reading ay nakakuha natin ang energy ng isang tao na nag-stalk pa dito sa taong iniwan niya, niloko niya, and kumbaga inabandon niya pa nga tong tao to, pero interesado pa rin sa buhay ng taong iniwanan niya, Ngayon yung tao na yun nakatahimik na lang, moving forward na, kumbaga gumagawa na ng sarili niyang mundo, gumagawa na ulit, buhay na ulit, kumbaga moving forward na, pero siya naging stagnant dun sa mga ganong pangyayari. Feeling ko kasi yung mga ganoon, yun yung mga taong tinablan na or tinamaan na ng karma. Ayan. So, alam niya sa sarili niya kung bakit na ang pangit ng buhay niya ngayon, wala sa ayos. Kasi meron siyang isang tao na sinira yung buhay. At some point ng buhay ng tao na yun, durog yung pagkatao ng taong yun, ha? Yun. Alam niya po yun sa sarili niya na ginawa niya yun. And may nakita rin tayong pakikipag-usap, maaaring hihingi ng tawad. Ayan, sa mga first time. Okay po, kung kayo man ito, comment down below kayo ha, kung kayo man po ito ha. Maaaring nararanasan nyo na or naranasan nyo. Ayan, kwento naman kayo. Ayan, kung anong ginawa nyo, pinatawad nyo ba? Binigyan nyo ba ang pagpapatawad or hinayaan nyo sila? Okay po, and commercial, ito ang ating mga bracelet ha. So, tiger eye, para sa mga asawa nyo, wag daw magloko. Ayan, sa mga jowa ninyo. And ang rose quartz with lucky petchay. Ayan po, Ayan, kung sino nangangailangan para sa pag-ibig yan. Ayan, syempre ang ating
powerful citrine. Ayan ha. Okay po. This is a rare citrine. Ayan. Message nyo lang po ako sa Mystic Tarot. And meron din tayong isang rare rose quartz ulit yan. Ayan. And meron tayong black tourmaline. Ayan, with evil eye. Ayan po. And meron pa rin tayong rose quartz tourmaline. Ayan. And of course, meron pa rin tayong amethyst. Napaka-powerful na amethyst. Ayan po, ha. Okay, and sa may mga gusto po, ha, pwede po kayo mag-order. Mystic Tarot po sa ating Facebook page. Ayan. Sa ating messenger din po, ha. Click nyo lang yung link dyan po sa description box. And kung nagugustuhan nyo yung ating reading, pwede po kayong mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayong updated dito sa ating mga dina-download at nire-release sa mga bagong videos po. Thank you so much for watching. Have a great day po and happy Monday. Bye-bye po!